dahil may tatanong si Director Glenn ng mga ideya, mga problema na baka masolusyonan po ng AI. Doon po nagsisimula yun. Sa bawat pag-develop ng AI solution. Kasi siguro may impression tayo na lahat ay masasolve ng AI. To some extent, that might be true, pero kailangan i-analyze natin kung AI nga ba yung appropriate na solution. Kasi behind that, marami pong kinakailangan gawin para mabuo yung solution. So, uupuan po muna namin, intindihin po namin kung ano yung mga problema, try natin i-prioritize kung alin kaya yung magandang masolusyonan ng AI. Siguro suggestion na rin para po sa mga makakausap po namin ng mga agencies o iba pang institusyon, lagi po namin tinatanong una, bukod sa pag-identify ng possible problem na baka masolusyonan ng AI, yung pong availability ng quality data, sir. Very important. As you know, yung intelligence ng mga develop natin ng AI models, malaki po ang dependency niya sa quality na data na meron po ang isang institution. So doon po muna siya mag-umpisa, upuan doon namin ang pag-usapan po ano yung mga pwedeng solusyonan sa kanilang problema at makita po namin ano po meron at wala po sa kanila po. Siguro po doon sa ang isa ay ang pinakamalapit po na pwede namin pag-partneran yung po on how we provide informations to the end users. Kaya po nabanggit yung sir, how it matters yung sa mga lugar na kung saan nandun yung ating mga maliit na magsasaka. Marami po kaming informasyon na pwede namin or datos na pwedeng tignan ng ASDI. At then siguro po we can develop yung library archive po in terms of knowledge. And then kung anong particular, how do we simplify this? And digestible siya sa isang simpleng magsasaka. Hindi masyadong technical yung discussion. Ayun, mapaabot natin yung informasyon na yun. Tapos, in terms of yung pong preference, kasi sa amin, nadedetect po na-monitor po namin yan manually. No? Yung pong, kung alin pong produkto, alin pong yung mga fast moving, alin po yung madalas mabibili, bakit yun yung binibili? Para saan ito? Isa yan sa mga namomonitor. At the same time, isa sa mga ahensya rin naman na kapartner naman ni FDA ay si BPI, kung saan yung mga nakaralis po ng pest and disease, nakikita naman din po nila yan remotely to remote sensing. So yun yung mga sa tingin namin na science-based data na pwede namin pagpasihan parehas in coming up with our future collaborations in providing guidance. Sabi ko nga, dun sa sapat, wasto at ligtas na paggamit po ng fertilizer at pesticide para sa ating mga magsasaka. Follow up lang po. Kailan po ito magsisimula? Okay, klaro po. Magsisimula po ang Yung mga nasabi niyo po. yung initiative. Una po, magsiset po muna kami ng meeting, sir. Opo. So, that's how it usually starts. Kailangan mag-meet po muna sa kanila on a high level. Hindi pa naman kailangan technical. Siyempre, una kailangan makafamiliarize muna sa mandato ng bawat agency. Yung nga, patuloy ng nabanggit ko, mapag-usapan ano kaya yung mga problema na sa tingin natin pwede masolusyonan ng AI. Now, in relation po sa na-present ako sa inyo kanina, it is a strategy. Binubuo po natin yung strategy such that lahat maging AI-enabled. As much as possible, gusto po natin in the near future, hindi lang po kaming nasa technical sector, but all or most of our government agencies are AI capable. Ibig sabihin, maintindihan nila at ma-empower sila, kayo po, na kaya pala natin mag-develop ng AI solution natin on our own. Yun po yung challenge sa amin. Papadaliin po namin kung paano mag-develop ng AI solution at hopefully, maipasa po namin siya sa ibang agencies or institutions. Yun po.
Regulations Division, ang palagi po namin sinasabi, gumamit ng rehistrado at may quality na mga pestisidyo. Gamitin ito ng tama kasi sa label po, maging yung mga farmers po at gumagamit ng mga pesticide, tingnan po natin mabuti yung label. So doon po natin makikita kung saan siya pwedeng gamitin, paano siya gagamitin, gano'ng kadami, gano'ng ka-frequent, gano'ng kadalas lang dapat gagamit ng pestisidyo. Doon din po sa label, makikita natin yung before harvest, napaka-importante po doon na dapat, usually meron yung 7 or 14 days or 20 days before harvest ng ating product, hindi na tayo mag-a-apply ng pestisidyo. Kasi po, meron na yung, pwede na siyang magbigay ng residue, yung pesticide residue na pwedeng maka-apekto dun sa ating health. So, beside dun sa label, masasabi ko po, ito pong ating mga produkto ay dumaan sa ating mga scientista. Nagkaroon po yan ng evaluation, scientific evaluation, kung ito po ay effective, safe, both, hindi lang po sa human, pero sa ating ding environment. So, yun po sa ating lahat ng mga magsasaka at gumagamit ng pestisidyo, gumamit po ng rehistrado na pestisidyo at bumili lamang sa mga FPA licensed distributors or dealers. So, yun lang po. Maganda naman. Salamat. Wala naman po sa DOST, ASCII. Muli po, masaya po kaming ipaalam sa lahat na meron po tayong bagong programa, yung Advancing Computing Analytics, Big Data, and AI in the Philippines or AKA PH. Layunin po natin ito na lalo pang mas maging accessible at inclusive yung pong platform natin sa paggawa ng AI. Such that mas mailalapit pa natin hindi lamang sa malalaking universidad at malalaking institusyon yung kapasidad na makagawa ng AI solution, mas ilalapit pa po natin ito sa mga mamamayan at lalong-lalo na po sa mga rehiyon. Asahan nyo na lang po ang mga updates mula sa aming institusyon. Maraming salamat po. So, in general po at bilang pang huling remarks po, kasabay po ng celebration po ng aming ika-88 anibersaryo po ngayong May 30 po, sama-sama po natin tiyakin po ang kaligtasan ng ating mga pananim sa pamamagitan po ng pagbili at paggamit lamang po ng mga rehistrado ng mga abono at pestisidyo at mga galing sa mga lisensyadong nagbebenta po nito. Also po, para po sa mga updates ng aming mga regulations, mga policies, bisitahin nyo lang po ang aming official websites, ang aming mga FB page. At gayon din po, for the general public naman po na gustong mag-engage into the business of fertilizer and pesticides, kami po ay nagko-conduct ng mga webinars. At kami rin po ay may mga information communication materials gaya po ng mga FAQs kung saan po kami po ay nagbibigay ng mga karagdagang informasyon. So ngayon po, sama-sama po nating suportahan ang ating mga magsasaka upang tumaas po ang kanilang ani at kita para po sa isang masagana at bagong Pilipinas. Maraming salamat po.